Magandang umaga muli mga kapatid. Sa lahat po nagkaroon tayo ng salamat sa Diyos at nagkasama-sama tayo ngayon sa bagay ito. O ba magpuri sa Diyos. Pero mayroon pa rin tayo mga kapatid na hindi natin nakakasama. Idalahin po natin na sana ay makasama natin sila muli sa paglilingkod na ganito ay sa kalooban ng Diyos. Ating pong pag-aralan po ngayon ay yung paggawa ng mga excuses nga, making excuses. Yung binasa po ni kapatid kanina ay bahagi po ng ating pag-aaral sa Isaiah chapter 5 verse 20. Ganyan. So, lahat tayo gumagawa ng excuse. Ano po? Natural na bahagi ng tao yan. Nung kami sa elementary, pagka kailangan mo pupunta sa CR, sasabihin mo sa madam, excuse me, madam, pupunta sa CR. Papayagan ka ng papayagan ka ng teacher. So, hindi masama yung excuse actually. Pwede rin lahat ng excuse ay mabuti. So, itong ating pag-aaralan po sa mga po ito ay may kaugnayan sa iba't ibang aspekto ng ating pananampalataya. Minsan gumagawa tayo ng excuse. Yung binasa kanina, gabag-gabag sila na tinatawag na mabuti ang masama at ang masama ay mabuti. Na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. At inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Alam, habang pinag-aaralan po natin ang mga Hebreo, ito yung paraan ng kailang mga poems. Nulit-ulit palagi kasi very interesting eh. Mahilig sila sa paulit-ulit. Bisa pare-pareho pag-ulit, bisa iba-iba. Pero sa pagkakaliba lang sinasabi nila eh. Parang sinasabi na gumagawa silang dahilan na sabihin ng mabuti ang masama. At ang masama ay tawag mabuti, kanya. Gumagawa sila ng dahilan. They make excuse. Para sabihin nila, mabuti ang masama. Ang masama ang mabuti, kanya. So ito ang ating titignan ngayon sa mga ito. Ano ba ibig sabihin ng excuse? Sa estilo po ng aking pangangaral, pinaging binibigyan ng buwang yung kahulugan. Kasi pag hindi kayo pareho ng kahulugan sa pinag-uusapan, yung dahilan ba't kayo mag-aaway? Kasi iba ibig sabihin, iba ibig sabihin. Kaya para maayos po ang ating makita natin kung ano talaga ang ating gustong pag-aralan, bigyan natin ng kahulugan. Ang excuse mo ay a reason or explanation put forward to defend or justify a fault or offense. Pag gumawa tayo ng mali, nagbibigay tayo ng dahilan, yun ang excuse, di ba? Para i-justify natin, ba't natin nagawa yun. Sa kabilang banda naman, ito rin po yung dahilan na binibigay natin, a reason that is given to justify something that you should have done, but did not do it. So ito yung bagay na dapat gawin, hindi mo ginawa. Ito yung mga malimit natin nakikita sa eskwelahan. Tatanungin ka ng teacher, ba't hindi mo ginawa ng assignment kung mo? Dabang bibigyan ngayon ng dahilan. Yun lang yung excuse kamo. Para i-justify mo isang bagay dapat ginawa at di mo ginawa. So basically, yun ang ibig sabihin ng excuse. So, binibigyan natin ng dahilan kung bakit ginawa natin isang bagay na hindi natin dapat gawin. O kaya, magbigay tayo ng dahilan para ipaliwanag ang bagay hindi natin ginawa na dapat mong gawin. Ganyan. Pero in all, you have the right to make excuse. Pero hindi lahat ng excuse ay valid. Kung minsan invalid yung excuse mo, o ibig sabihin, it's an alibi. Hindi talaga excuse. O kaya, tatanggapin, o hindi tatanggapin. Kapag kaya nag-absent, nung kami nasa high school, pag nag-absent ka, magbibigay ka ng excuse slip ka mo, papipirma mo sa teacher mo. Pag sabi ng teacher, hindi ko tatanggapin yung excuse mo, kanya, patay kang bata ka. Kung hindi ka dahilan na sinabi mo kanya. So, pwede niyan tanggapin, pwede hindi. So, yun lang yung definition ng excuse. Ibig sabihin, meron kang ginawang mali, so, nililiwanag mo, ba't ko nagawa? O kaya, hindi mo nagawa, dapat mong gawin, pinapaliwanag mo, ba't di mo ginawa? So, basically, yun ang ibig sabihin natin, pag sinasabi natin, making an excuse. Ha? Meron pong parable dyan. May isang talinaga. Pag sinabi natin parable, ito ay isang kasaysayan ng tunay na nangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Yan ang parable. Sabihin, isang
natural na nangyayari sa araw-araw, ginagamit ng Panginoon para magturo siya ng espiritual na aral. Yun ang parable. Actually, literally, yung silang parable, side by side. So, dito yung earthly story, side by side, sa kanyang heavenly meaning, yun ang parable. So, dito sa parable na ito, dito makikita natin. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naganda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. So merong mga invited. So mayroong invited. So lahat po ng piging, may mga invited, di ba? Mga tao tinutuloy yung mahalaga sa'yo na inibita mo. At sa oras ng hapunan, may sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, hali kayo sapagkat ang lahat ay handa na. So, ibitin mo na yung aking mga bisita. Ito ang problema. Ngunit silang lahat pare-pareho nagsimulang magdahilan. So, ito isang invited na tao. So, kung ikaw ay gawa ng katulad nito, hapunan, yung mga invited na tao, mahalaga sa iyo. Siyempre, mahalaga sa iyo. In-expect mo na sila yung parating. Problema rito, sila ay nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid at kailangan ko umalis. At tingnan nyo, hinihiling ko sa iyo na umanhinan mo ako kanya. So actually, pwede namang tanggapin yung dahilan na yun eh. Pero pwede namang sa isang araw na gawin. Dahil hindi naman nawawala yung bukid. So yun, sabi niya, may bumili ako ng bukid, hindi ako makakapunta. So, pasensya lang, sa ating modern salita. Tapos, tuloy po natin. Ito, para malaman niyo sa talata niya, dito sa Lucas, chapter 4:16-21. Sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki, at paroon ako upang sila subukin. Inihiling ko sa iyo na kapagpamanhinan mo ako. So, pwede mo naman gawin susunod na araw, hindi ba nawawala yung baka mo, hindi ba? Tapos sa verse 20, sinabi ng iba, ako'y nagpakasal, kaya hindi ako makakarating. So, yun ang mga dahilan nila. Hindi ito tinanggap nung na naging bita. Nagalit siya. Sabi niya, ang kaisipan ng naging bita, doon sa inibitahan niya na nagdadahilan na ganyan, hindi naman dahilan. Pwede mo lang gawin sa ibang araw. Nagalit siya. Sabi, ang iniisip ng taong yon, hindi ako mahalaga sa mga taong ito. Binigyan ko sila ng kahalagaan na sila inibita ko sa aking piging kanya, hindi man sila dumating. At sila nagbigay ng dahilan na hindi dahilan. Dahil kung talagang dahilan yan, hindi siya magagalit. O limba, sasabihin ng isa, gusto kong pumunta pero may sakit ako. Gusto kong pumunta ka, may sakit ako. Hindi siya magagalit. Dahil paano kung nga naman pupunta sa piging ko, may sakit. Pero ito mga dahilan nila, pwede lang i-postpone. Kahit yun nagpakasal eh. Hindi naman lahat na nagpakasal. Sa gabi yun, mag-honeymoon na. Hindi matotoo yun eh. Majority naman nagpakasal, sa gabi ng kailang honeymoon, magpapahinga lang sila sa pagod ng kailang kasal. Di ba? At bumalik ang alipin at iniulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Kasi nagalit. Sa galit ang may-ari ng bahay, sinabi sa kanyang alipin, kaya ito makikita natin ngayon. Ano po? Ito ang mahalaga sa akin, hindi sila pumunta. So, sino inimbita niya? Pumunta ka agad sa mga lansangan, sa mga kipot na daan ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga bulag, at mga lumpuhan niya. Dalhin mo rito kanya lahat ng ordinaryong tao, pati may kapansanan, sila ang aking pakakainin ngayon. Alam mo yung talinahagang ito, hindi patungkol sa pagkain. Ito'y patungkol sa panyaya ng Panginoon sa atin. Actually, ito'y para sa mga Hudyo. Yung mga Hudyo, ang bayan ng Diyos. Sila ay naasahan ng Panginoon na itong mga Hudyong ito ang susunod sa Ebanghelyo at tatanggap sa ating Panginoon. Ironically, hindi nila ginawa yun. Pinatay nga nilang Panginoon, papatay sa krus. So, sino yung inimbita ng Panginoon? Yung mga Gentiles. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga Gentiles, para mga tafa, pilay, bulag, at mga lumpo. Sila yung mga tao hindi karapat-dapat sa kaisipan ng mga Hudyo na makasama ng mga Hudyo kanya. So tinanggap pa ng
Panginoon dito yung dahilan nila. Hindi. Dahil hindi sila dahilan. Kung talaga isang bagay na hindi mo maiiwasan at talaga ikaw ay magbibigay ng kadahilanan, hindi ka makapaglingkod sa Panginoon, tatanggapin ng Panginoon yun. Hindi inaasahan ng Panginoon na nagawin natin isang bagay na hindi natin magagawa. Baka may sakit ka, anong gagawin mo? Kaya yung mga ibang kongregasyon, binibigay nila yung Lord Supper sa mga may sakit. Hindi natin dapat gawin yun dahil hindi naman sila inaasahan ng Diyos na makapagsasabang may sakit sila, di ba? So that's the right excuse. Pwede alam po natin yung mga excuse na binigay ng mga tao ito, hindi talaga dahilan. Ang ibig lang sabihin nun, ayaw nilang pumunta. Pagka tinagyan natin ng isang imbitasyon at nagbigay tayo ng dahilan, na hindi naman dahilan, ang ibig sabihin nun, hindi mahalaga sa'yo nag-imbita. Kasi dahil kung mahalaga yung nag-imbita sa'yo, gagawin mo lahat ng bagay para makapunta ka. Di ba? So ito pahanyain ng Panginoon sa kanyang bayan, di nila binigyan ng halaga. So nagalit ang Panginoon. Si Apostle Paul at si Barnabas, pumunta sila sa lugar ng mga Hudyo, di nila tinanggap ang Ebanghelyo. Inapak nila kayo ng mga damit at sabi na, wala kayo, pupunta kami sa mga Intil. Ganyan. Dahil di tinanggap ang pahanyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So bakit mga tweet sa ating paglilingkod sa Panginoon? Alam ng Panginoon ang totoo. Huwag natin maitatago yun. Maitatago natin sa mga kapatid, hindi sa Panginoon. Alam niyo kung talagang tunay dahilan mo, nagdadahilan ka lang. At may kaunayan sa ating kaligtasan, di ba? Hindi lang yan lang makikita natin, maraming halimbawa. Isa-isayin po natin. Si Adam at saka si Eva. Nung nagkasala si Adam at sinabi ng Diyos, ba't mo kinain yung pinagbabawal? Adam, ganyan. Sinabi ba ni Adam, pasensya ka ng Panginoon, nagkamali ako ganyan. Hindi niya sinabi yun. Nagbigay siya ng excuse. Yung babaeng binigay mo sa akin kanya, pinilit niya akong gawin ko yan, ganyan. Yun ang sabi niya, dito, basahin po natin. Nung bumalik tayo sa Old Testament, sa Genesis chapter 3. Isang bagay hindi natin nabasa sa mga tatlong nilalang na ito. Yung salitang, pasensya ka na Diyos, nagsisisi kami, nagkamali. Wala silang sinabing gano'n. Sila yung nagbigay ng dahilan, excuse. Basahin natin sa 11 and 12, ano po, para makita na sa salita. At sinabi niya, ang Diyos na nagtatanong, sino nagsabi sa'yo na kayo ba? Kumain ka ba sa bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyo huwag mong kakainin? Isipin niyo, karunungan ng Diyos. Wala pong sinabi si Adam, alam na niya ginawa niya eh. Dahil nung sila ginawa ng hubad, hindi nila alam na sila yung hubad. Okay lang sa kanila eh. Pero kinain nila yung pinagbabawal, pumunta sa kaisipan nila na masama maging hubad. So, alam ng Panginoon, sila yung kumain doon sa pinagbabawal na pagkain. At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo, sino sinisisi ni Adam? Hindi lang yung babae, sino? Ang Diyos. Binigay pa siya sa akin, yung babae lang kanya. Sinisisi niya ang Diyos. Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa aking makakasama, ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy, at ito yung aking kinain, kanya. Tanong, tinanggap ba ng Diyos? Alam niyo, ang responsibilidad ni Adam ay ituro niya kay Eva yung pinagbabawal ng Diyos. Kung ating susurin mabuti doon sa kaisipan ni Eva, hindi siya tinuro ang labas ni Adam. Meron kulang sa pagtuturo niya sa babae, may pagkaunawan ng babae. So dito sa 17, hindi tinanggap ng Diyos. Pinarusahan niya si Adam. Tandaan natin, iba yung parusa niya kay Adam. Dahil iba yung kasalanan ni Adam. Iba rin ang parusa niya kay Eva. Dahil iba yung kasalanan ni Eva. Basahin po natin, parusa. At kay Adam yung kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig na yung asawa niya. Yung mga babae, mag-ingat din tayo. Baka pag inuutosan natin yung mga lalaki, hindi ka looban ng sinuutos mo. Nagkakasala tayo sa Diyos. Sabi niyo, sapagkat nakinig ka sa tinig na yung asawa niya, hindi ka nakinig sa aking tinig. Yun ang ibig sabihin, no? At kumain ka sa bunga ng punong kahoy na aking inutos sa iyo, na huwag kang kakain yun, sumpay ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamagitan ng mabigat na paggawa sa lahat ng araw ng iyong buhay. Yun ang origin ng hanap buhay. Nung sila nasa alaman ng Eden, bago siya nagkasala,
Hindi sila naghahanap buhay. Andun ang buhay sa kanila. Binigay na ng Diyos sa lahat ng pangangailangan. Ngayon, kanya, bahala ka sa buhay mo, sabi ng Diyos, kaya na. Sa pawis ng, sa mga tinik at tawag, ang susibol doon para sa iyo, at kakain ka ng tanim sa parang, sa pawis ng iyong mukha, ay kakain ka ng tinapay, hanggang ikaw'y pumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay labok, at sa labok ka babalik. Dati wala silang kamatayan, di ba? Kasi malaya silang kumain sa halaman ng buhay. So pag kumain sila, hindi sila mamatay. Eh ngayon, mamamatay na sila. Tapos sa 22-24, pinalaya sila doon sa halamanan. Babasahin natin yan. Pinalaya sila, ginawa dyan ng Diyos. Hindi sila makabalik. So tinanggap pa ng Diyos yung exist niya daw? Hindi, dahil hindi tunay na dahilan. Ang dapat ginawa ni Adam, siya kumain. Pero kumain siya. Siya yung original na takusa. Takot sa kasama niya. Para si Eva. At kumain din siya. Siya ka unang kumain. Alam dahilan niya. Isayin po natin sa verse 6 to 10. Meron silang dahilan. Yung magaling sa mga tao, ito meron silang dahilan. Isayin natin. Kahit na makita ng babae ng bunga ng punong kahoy, mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasayin upang maging matalino, siya'y pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din naman ng kanyang asawa na kasama niya at sila'y kumain. Pareho lamang siya ng kanilang mga mata. Nalaman nilang sila'y manghubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng higos at kailang ginawang palakip. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa alamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago lalaki at kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa alamanan. Nakapagtago ba sila? Hindi rin, di ba? Tilawan ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanyang sinabi, saan ka naroon? Kanya. At sinabi, narinig ko yung tinig sa alamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sino nagsabi sa ikay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyo na huwag mong kainin? Tingnan niyo yung emphasis ng Panginoon. Inutos ko sa iyo, kanya. Ano ang obligasyon ng ni Abraham? Sabi mo sa kasama mo, kanya. So makikita natin, yun ang sabi niya, anong excuse ni Eva? Hindi sinabi ng Panginoon, nagkamali ko, patawarin din niya sinabi yun. Ano sabi niya? Katulad ni Adam, yung ulupong, ang sinabi niyang dahilan, ganyan. Sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, anong ito yung ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. So sino sinisisi ni Eva? Yung ulupong, ng ahas. Pareho silang nagkasala. Pareho silang pinarusahan. Tinanggapan ng Diyos yung kailang dahilan. Hindi. Ano ba dapat gawin ni Eva? Unawain niya ikaw sa ng Diyos. At huwag siyang sumunod sa tukso ng ulupong o ahas. Pero nagpatukso siya, dadaya siya. So, ano nangyari? Yung si Eva naging mas mahirap ang kanyang paglilihi kanya. At sabi rito, ang pagnanasa mo, nasa iyong asawa kanya, pero siya mamumulo sa iyo. Yung salitang pagnanasa doon, hindi yung sexual desire, hindi yun. Yung pagnanasang mamuna sa kanyang asawa kanya. Hindi mangyayari, sabi ng Diyos, siya mamumulo sa iyo kanya. Ano nangyari sa ulupong? Mula kayo kanya, ikaw usad sa iyong tiyan kanya. So yung ahas dito, hindi siya ordinaryong ahas. From the beginning, meron ng ahas na kumuusad eh. Lumalang ang Diyos ng mga hayop na umuusap. So, hindi siya dating umuusap. Dahil kung siya dating umuusap, hindi parusa yun. Di ba, ang isang parusa, isang bagay, na ayaw mo, na ibibigay sa'yo, yan ang parusa. So, ito, ahas na ito, kung alam mo po talaga nature ng nilalang na ito, hindi siya ordinaryong ahas. Hindi siya umuusap dati. Siya'y nakatayo. Kaya ang parusa niya, siya'y uusap. Tingnan ninyo. Nagbigay sila ng dahilan sa Diyos. Isipin natin, ang Diyos na binibigyan natin ng dahilan, hindi siya tao. Siya Diyos na marunong sa lahat na pinagsama mga tao. Paano mo siya bibigyan ng dahilan na maluloko mo siya? Di ba? Naloko ba ng Diyos? Nila ng Diyos? Hindi. Sila, alam ng Diyos, nagdadahilan lang sila. Hindi yan dapat yung ginawa. Si Moses.
Si Moses, mahaba ito sa chapter 3 and 4, siya pinili ng Diyos na siya mangunguna sa kanyang bayan para maialis sa lupa ng Egypto. Siya pinili ng Diyos. Pero nung tawagin na siya ng Diyos, ayaw ni Moses. Natatakot siya. Bakit ka mo? Meron siyang experience sa bayan ng Israel. Nang bago siya umalis sa Egypto, pinilit niya proteksyonan ng mga Hudyo, nagalit pa sa kanya yung mga Hudyo. Papatayin mo ba kami? Katulad ng ginawa mo doon sa Egyptyo kanya. Kaya siya tumakas. Dahil ang susunod doon, papatayin siya ng Pharaoh. Doon sa Exodus chapter 3 verse 11, ano ang excuse ni Moises? Basahin natin. Sinabi ni Moises sa Diyos, Sino ako upang pauron kay Pharaoh at ito pangilibas sa Egypto ang mga anak ni Israel kanya? In other words, sinasabi ni Moises, paniniwalaan ba walang Pharaoh ganyan? Sino ba ako kanya? Hindi naman ako hari. Hindi naman ako makapangyarihang tao kanya. Ba't yan? Paniniwalaan. Hindi lang ang dahilan niya. Sa lumundag tayo sa chapter 4 verse 10. Hindi ako marunong magsalita kanya. Say na sa verse 10. Well, sinabi ni Moses sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi mahusay magsalita mula pa noon o kahit na mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapat ako'y makupad sa pananalita at umit ang dila kanya. So, paano ka makikipag-usap sa Pharaoh? Hindi mo marunong makipagsalita kanya. Dinagyan pa ng Diyos dahilan ni Moses. Sa verse 14, nagalit ang Diyos kay Moises. Ang galit ng Panginoon ay naggalab lamang kay Moises at kanyang sinabi, wala ba siya Aaron ng kapatid mong Levita? Alam kong siya'y nakapagsasalitang mabuti. Siya'y dumarating upang salubungin ka. Pagkakita niya sa iyo ay matutuwa ang kanyang puso kanya. Eh kung hindi ka marunong magsalita, andun naman yung kapatid mo kanya. Hindi dahilan niya, sabi niya. Kung hindi ka marunong magsalita kanya, andyan ang kapatid mo. Totoo ba yun? Hindi siya marunong magsalita. Pag tinag-aralan natin ang kasaysayan ng Israel, sino mga nanguna sa bayan ng Israel? Si Moises. Hindi ba siya marunong magsalita? Alam natin marunong siya magsalita pagkatapos doon. Either na totoo hindi siya marunong magsalita, pero hindi pa nagsisyon. Sabi, matututo nga rin, sabi ng Diyos. Kinailangan pa ba ni Moses si Aaron later on? Hindi. Siya nag-isa. So, ibig sabihin, hindi ka marunong magsalita, pwede kang matutukan niya. Kung gusto mong sumunod sa akin, sabi ng Diyos. So, nagalit ang Diyos kay Moises. So, si Moises siya, bakit? Para siging Saul. Siya rin Saul. Sa 1 Samuel chapter 15, parurusahan ng Diyos ang lahi ng mga Melisita dahil sila lagi sa gabal sa pag-alis ng Israel mula sa Egypto. Parurusahan sila. Papatay mo lahat, sabi niya. Pati mga hayop, pati mga babae, na naglili, mga nanganak, mga sakul nila, patay mo lahat, pati yung hari nila, wala kang ititira kanya. May problema, mayroon natira. Nung nangyari yan, si Samuel, pinunta niya si Saul. At si Saul, nagmamalaki siya. Ginawa ko kalooban ng Panginoon, kanya. Yun ang akala niya. Pero sabi ni Samuel, ano yung narinig kong mga hayop, kanya? So, kung pinatay nila lahat ng mga hayop, wala siyang mga hayop na maririnig. Bakit meron akong naririnig, sabi ni Samuel. At nagbigay ng dahilan si Saul. Si Saul ay hari. Kaya nga siya pinili ng Diyos na maging hari dahil na physically siya'y mataas na lalaki. Siya'y pinakamakisig sa lahat ng mga Israelita. So, sinabi ng Diyos, gusto niyo siya ng hari katulad ng mga tao kanya, bibigyan ko kayo ng hari katulad ng mga haring tao kanya. So siya pinakamataas, pinakamakisig, at malakas. Yun na si Saul. Sa verse 15, basahin natin. Sinabi ni Saul, sila'y dinala nila mula sa mga Amalekita, sapagkat itinira ng taong bayan ang pinakamabuti sa mga tupa at baka upang ihandog sa Panginoong Diyos. Ang nalabi ay aming pinuksang lahat. Hindi naman nila pinatay, hindi naman nila tinira para kainin eh. Maganda man nilain nila eh. Para iyakin sa Diyos. 20. Sinabi ni Saul kay Samuel, aking sinunod ang tinig ng Panginoon. At ako'y pumunta sa daang pinagsugo sa akin ng Panginoon. Aking dinala si Agag na hari ng mga Amalek at aking pinatay ang lahat ng mga Melisita. Ngunit ang taong bayan ay kumuha mula sa mga samsam
sa mga tupat baka na pinakmabuti sa mga itinalagang bagay upang ihandog sa Panginoong Diyos sa Gilgal. Yan ang excuse niya. Kasi yan ang gusto ng mga tao kanya. Kung kayo ay isang hari at dapat mong pamunuan ng iyong bayan, hindi ka makikinig sa tinig ng iyong bayan na alam mong hindi ka loob ng Diyos. Ikaw mauuna. Gagawin mo yung tama. Di ba yan dahil yun ang dapat? So yung dahilan ni Saul, tinanggap pa ng Diyos. Nireject sa bilang hari kasi wala kang kwentang hari kanya. Dapat ikaw lang muna sa iyong bayan, ikaw ang inuutosan ng bayan kanya na gawin mong gusto nila kanya. Yun ang essence ng hari, ikaw yung leader. Dapat ikaw ang nanguna sa bayan mo kanya para gawin nila yung tama. Ikaw pag sumunod sa bayan, so ano nangyari? Hindi ka dapat maging hari kanya. So nireject siya ng Diyos. Basahin natin sa 22-23. At sinabi ni Samuel ang Panginoon, kaya ay may malaking kasiyahan sa mga dog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Hindi sinasabi ni Samuel na hindi utos ng Diyos na mag-ahain. Pero hindi ng tamang panahon, ganyan. Sa pagkakataon, hindi kayo inuutos sa mag-ahain, ganyan. Sapagkat ang pag-iimagsik ay gaya ng kasalanan ng pagkukulang at ang katigasan ng ulo, gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mong salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya ng pagiging hari kanya. Tinanggap pa ng Diyos yung kanyang dahilan? Hindi, kasi hindi dahilan. Nagkasala ka kanya, imbes na ikaw ang manguna, ikaw ang pinangunahan ng iyong bayan. Kanya. Siya pa, makita natin. Ito po si Agrippa. Siya po hindi naging Kristiyano. No, makikita natin sa Acts chapter 26. Tingnan si Apostle Paul. Hindi naman siya natatakot ipangalang Ebanghelyo kahit kanino. Ito isang pinuno. Kaya siyang patayin ng mga oras. So inaralan pa rin niya. Itong taong ito dahil pagkakataon niyang aralan, itong pinuno na ito. Sa verse 28, ito yung dahilan na Agrippa, hindi siya naging Kristiyano. At sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa maikling panahon, ay nahikayat mo kung maging Kristiyano kanya. So hindi siya nahikayat. Sa maikling panahon kanya, para mahikayat mo kung maging Kristiyano, ano mangyari sa kanya? Sabay naligtas? Hindi. Hindi tinanggap ng Diyos yung dahilan niya. So, hindi siya naligtas. Yung ganyan dahilan, pinipilit masyado matalingan niya. Ito na si Felix Agrippa. Hindi na siya naging Kristiyano. Basa natin ang kanya sa chapter 24. Kasi nila siya kay Felix para isabihin ang kaso ni Apostle Paul. Naging Kristiyano ba siya? Sabi niya, sa isang convenient time, patatawag na lang kita kanya. In other words, wala sa timing kanya. Hindi itong proper timing call kanya. Bigyan mo ka ng magandang panahon kaya tatawagin kita muli. Para kayo nag-apply sa isang kumpanya at sasabihin, tatawagin ka na lang namin. Ibig sabihin, hindi ka na tatawagin. Ayaw ka lang ipahiya sa isang diretsyon para. Sa verse 25, ito sabi niya, samantalang tinatalakay tungkol sa katwiran, pagbibigon sa sarili, at sa pag-ukom na darating, nangilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon. At kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ipapatawag kita. Bakit nangilabot si Felix? Dahil ang asawa niya, hindi niya asawa. Nangingilabot siya. Natamaan siya sa mensahe ni Apostle Paul, pero hindi naman siya sumunod. Papatawag na lang kita. So ano dahil anong resulta? Hindi rin siya naligtas. So tingnan ninyo itong mga halimbawa ito, marami pa sa Biblia. Nagbibigay siya ng dahilan sa mga bagay na kanilang ginawa na mali. O sa mga bagay na dapat nilang gawin at nilang ginawa. Tanong, tinanggap pa ng Diyos? Hindi tinanggap ng Diyos. Yung magkailang pagdadahilan. So yun ay yung mga nakasulat sa Biblia. Paano yung i-apply natin sa panahon natin ngayon? Hindi tayo sumasamba, pero kailangan tayo sumamba. Sa Hebrews chapter 10 verse 25, sinasabi sa atin, huwag natin pabayaan ng ating pagkakatipon, kaya na wala ng iba kanya. So ito isang utos. Meron tayo, meron tayo dalawang pagsamba, isang sa umaga, isa sa hapon. Hindi hiwalay na pagsamba yun. Yun yung pagsamba nating lahat. Pero ang dahilan nag-exist natin, hindi, nakatin ako ng umaga kanya. Hindi yan tatagpin ng Diyos.
Dahil kapag kaya meron tayong ibang ginagawa na kailangan natin gawin dalang beses, gagawin natin. Ba, nagtatrabaho ka sa kumpanya, nasabihin sa'yo, mamaya, yung umaga, pupunta, bumalik ka mamaya hapon, bago gagawin mo. Hindi pwede sabihin dun sa boss mo, boss, pupunta na ako ng umaga, masyado ka lang, babalik pa ako ng hapon. Tatanggapin mga boss mo yan? Hindi. Talaga yun, tatanggapin ng Diyos yun. Isipan natin mabuti, tatanggapin ba ng Diyos yan? Hindi, dahil sa ibang bagay natin ginagawa, isa maghapon pa tayo, wala tayong reklamo. Pwede papasok sa eskwelahan. Maghapon ka doon, nagreklamo ka ba? Hindi. Bakit pagdating sa Panginoon, hindi, pumasok na ng umaga. Hindi tatanggapin ng Diyos yun. Pangalawa, meron ka ibang ginagawa. Paano bumabalik lang tayo sa kalinaga? Yung mga dahilan na pwede mo lang gawin sa ibang araw. Hindi rin tatanggapin ng Diyos yun. Bakit? Ano sinasabi pa ng Biblia? Doon sa Matthew chapter 6 verse 33, yan po natin ginawa yung hapon kasi dahil sa kapakanan ng mga kapatid na hindi sila makapunta ng umaga, pero gusto sila sumamba. Pwede ibig sabihin sila lang yun. Congregation natin ito, so tayo lahat, dapat. Pag sila sumamba ng hapon, tayo walay sa umaga, ibang congregation yun. Hindi natin sila kasama eh. Hindi tayo kasama ng mga kapatid. Sa Matthew 6 verse 33, basahin natin. Bagkulit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ipawang idarantag sa iyo. Kung yung concern ay sa iyong kabubuhay, bibigyan ng Diyos yun. Pero hanapin mo muna kanyang kaharian. Ano ba ang kayamanan na ating itipunin? Sa Matthew chapter 16, 6:9-21, ito sinasabi sa atin. Huwag kayong magtipon ng kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito'y naninira at bubok at kalawang. Nung ulang po, hindi ko maintindihan yan, nakaudayan ng bubok kalawang sa kayamanan. Yung mga Hudyo, wala pa silang yung mga safety box niya yun. Yung ginagawa nila, nukukoy nila sa lupa, doon na nilalagay kayamanan nila. Hindi malaro. Pero siyempre, kung natulugan yan, nakawin pa rin. So 1921. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito'y naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagdanakaw. Ngunit pagtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, at doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok, hindi makapagnanakaw. Sa pagkunasaan ng iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso kanya. So, titipunin natin. Kayamanan sa langit, kanya. At anong dahilan bakit kailangan tayong sumamba kasama ng mga kapatid? In Hebrews chapter 10, 24-25, hindi lamang kasi tayong concern eh. Concern din tayo para sa kanila. Para sila ay mapagtibay rin natin sa kanilang pananampalataya. Very encouraging kasi kasama mo yung mga kapatid. Tayo naglilingkod. One time, after may bisita yung mga kapatid. Alam niyo yung tanong nila sa amin, bakit kayo lang? Bakit kakunti naman kayo masyado, wala ba kayo kasama? Ngayon, pag sinasabi nila, hindi mo lang sasabihin mo. May expectation ng mga tao, pag pumunta sila rito, may mga tao dito, na kung atin silang gustong sumamba sa Diyos, kailangan nakikita nila tayo sumasamba. Paano sila sasamba kung walang di tayo sumasamba? So 10, 24, 25, sayin natin. Hindi tayo minimalist. Yung minimal effort for the maximum result. Walang gano'n. Against sa rule of nature. Para magtagumpay ka sa yung ginagawa, you have to make maximum or optimum effort. Sa lahat ng ginagawa, magtatagumpay ka. Pero walang minimum effort at maximum results. Walang gano'n. Hindi totoo yun. Hindi ka magtatagumpay pagkagalaw. Basahin natin sa 24-25. Na ating isalang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Kailan natin ginagawa pag tayo sumasamba Kanya? Na huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon kaya nung ganang iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo-lalo kapag inyo nakikita, napapalapit ang araw Kanya. So, kung meron tayong pagsamba, kailangan tayo sumamba. Yun ang kalooban ng Diyos. Hindi naman yung sinasabing, once someday na kayo sumamba, kaya wala na tayo mabasa ng ano. Huwag niyo pabayaan yung pagkakatipon Kanya. Ito man ay araw ng Lunes para mag-aral tayo, pupunta ka. Araw ng Linggo, ito tayo. Yun ay titipon ng mga kapatid. Kanya. Yun ang sinasabi sa atin. O kaya, minsan yung iba,
ayaw nila ni Bible study. Ang dahilan nila, alaman lang tututunan. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, obligasyon natin lumago kanya. Lumago tayo sa kaalaman at sa biyaya sa Panginoon kanya. Yung 2 Peter chapter 3 verse 18. So bakit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagpapaloob sa Kristo, sumakanya nawang kalulatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. So yun ang utos sa atin. So, kunin natin lahat ng pagkakataon para matuto kayo, makikita natin. Na ako'y bagong Kristiyano pa lang at maaral, magsisimula. Lahat ng lectures, pupunta kami. Kasi gusto lang yung matuto. Kahit pupunta kami ng Baguio, pupunta kami. Kahit saan, pupunta kami. Bakit? Gusto na yung matuto. Pero ano excuse? Hindi na marunong yung nagtuturo. Wala ko natutayin to. Naantok lang ako. Kanina. Ano sinasabi ng Biblia? Tinitingin ba natin kung sino nagtuturo? Ang sinasabi ng Biblia, pag sumikapan natin, ganyan. Na umarap na subok sa harapan ng Diyos. In other words, para ma-approve tayo sa harapan ng Diyos kanya, ito gagawin nyo. Para kasi may approval at disapproval yan eh. Basahin po natin po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Pagsikapan mo umarap na subok sa Diyos, magagawa lamang dapat ikahiya na gumagamit mo ito salita ng katotohanan. Ang question dito, paano mo gagamitin sa wasto ang salita ng katotohanan kung di mo alam ang katotohanan? Kahit alam mo ang katotohanan, kailangan mo pa rin pag-aralan para mo siya gamitin sa tamang paraan. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, at ang mga bagay na yung narinig sa akin sa harap ng maraming saksi, asya ba rin ipagkatiwala sa mga tao tapat na mga pagtuturo naman sa iba kanya. So kailangan natin turuan ng mga kapatid para makapagturo rin sila sa iba kanya. 1 Peter chapter 2 verse 2, sabi niya, gaya ng mga bagong sanggol na panganak, na sa inyong katasamalang daya kanya, ang salita ng Diyos, upang sa paglagaw kayo maligtas. Pag hindi tayo labo, hindi tayo maniligtas. Sa Hebrews chapter 5 verse 12, isipin po natin, ito observation lang natin ito. Sinasabi natin, itong reliyon na ito, hindi maliligtas. Totoo yun. Pero pasinin niyo yung mga tao doon sa reliyon na yun. Alas 5 ng umaga, sumasamba sila. Kaya mo natin gawin yun? Alas 5 ng umaga. Pero sumasamba sila alas 5 ng umaga. Ano nasa kanila? Wala sa atin. Nasa atin ng katotoo, sila wala. Pero nakasamba sila alas 5 ng umaga. Madaling araw. Tayo, hindi natin kayang gawin. Alas 9 na lang, hindi ko mismo tayo dumating sa oras. Kung titignan tayo ng mga tao may pumaparang tayo, ano sasabihin nila? Nasabi nila nasa katotohanan kayo, pero hindi naman kayo dumating sa oras kanina. Hindi mo nila pwede sabihin yun. Kami alas 5 ng umaga, sabi niya wala kami sa totoo, pero alas 5 ng umaga, doon na kami sa pagsamba, ganyan na. Walang absent sa amin, ganyan. Madadali tayo doon. Sinisira natin ang pagkakataon ng Ebanghelyo, pagkagano ng ating spirito. Sapagkat, bagaman sa panahon ito'y dapat na kayong mga guro na kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simula ng ng Diyos. Kaya nangangailangan ng gatas, di ng pagkain matigas. So may expectation ng Diyos. Habang tumatagal tayo sa ating pagiging Kristiyano, ay matututo tayo magturo sa iba. Hindi ibig sabihin nila public way. Kahit pala sa kapo mo, kanya, maituro mo lang ibangay sa kanya. Hindi mo na kailangan tawagin lang yung mga karan. Yung sinasabi ng sumunod sa Hebreo. Ano po, makita natin. Hindi tayo nagtuturo ng Bible class. Kanya. Ay, anong dahilan? Wala pa akong gano'ng alam. Yun rin na sinabi ko noon. Sabi ko kay Brother Gamit, 6 months pagkatapos ako maging Kristiyano, sabi niya, magturo ka ng Bible class. Wala akong alam ka. Paano may tuturo ko dyan? Wala akong kaalaman. Ang sabi niya sa akin, hindi, pag-aralan mo na itong libro na ito kanya. Doon nag-aaral ka naman kasi madali man tututunan niya. Yan sabi niya. Pag may nagtanong ko, sasagot ka niya. Yun ang sabi niya sa akin. Yun naman siya loob ko, kahit wala akong alam. Pero alam niyo, kung di ako pinagturo ni Brother Kyle, di ko naging mangaral. Wala naman sa plano sa buhay yun eh. Ang plano sa buhay ko, ako'y mag-aanap buhay. Kasi natapos ako ng pag-aaral. Mag-aanap buhay ako, yun ang plano sa, wala akong plano mag-aaral. Wala sa isip ko yun.
Eh, pag pinagturo niya ako sa Bible class, nagustuhan ko. Maganda pala itong ganitong tuturo ka ako. Eh, doon nagsimula yun. Eh, kung hindi ako pinilit, hindi ako mangaral, hindi wala ako ngayon. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28, sabi sa atin, may mga nagtuturo din kasi. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia, una yung mga apostol, ikalawang propeta, ikatlo yung mga guro kanya. So, iba yung guro sa mga harap. Magkaiba yun. Pero kailangan kanya may mga guro kanya. At yung binasa natin kanina, sa verse 5:12, inaasahan ng Diyos pagdating ng araw, at tayo makapagturo kanya. Tatanggapin ba ng Diyos? Hindi, wala kang gano'n, wala. Hindi niya tatanggapin yun. Paano mo makukumbisi ang Diyos? Na sabihin mo sa Kanya, wala akong gano'ng alam. Wala ka bang alam? Di ba, kayong doktor. Paano ka naging doktor? So, meron kakayang matuto. Otherwise, ba't naging gano'n? Paano ka natutong gano'n? Kanya, wala kang kakayang matuto. So, in other words, sinasabi ng Biblia, pwede kang matuto. Yung binasa natin is verse 5:12, 2 Timothy chapter 2, verse 2. So, Hosea chapter 4, verse 16. Ano ang nangyari sa bansang Israel? My people are destroyed for lack of knowledge. Kanya. So, kailangan nating magturo. Kanya. Sa Bible nga, etc. Ano pa? Magkapalay lang po tayo. Ganito talaga yung pag-aaral. Hindi ka nagbibigay ng maayos. Pumunta kami ni Brother John Bautista once upon a time sa isang lugar sa norte. Nagturo siya sa pagbibigay. Tinuro yung tama. Bible study yan eh. Sabi nagtanong. Sabi na nagtanong, ibig mo sabihin, ganyan. Ito yung tono niya. Ibig mo sabihin, ganyan. Pag hindi mo nagbigay ng tao, hindi ka maliligtas, ganyan. Yun ang tono niya. Sabi ko kay Brother John, sagutin mo yan. Halaga yan. Sabi ni Brother John, hindi ka maliligtas, ganyan. Yun ang sabi, yan ang tama. Ano exercise natin? Hindi, meron akong hindi naman sinabi ng Diyos kung magkano bibigay ko eh. Ibibigay ko kung gusto kong bigay. Katulad nung tayo mga Katoliko pa, oras na pulot mo sa bulsa mo, ibibigay ko sa ano. Yan ba sinasabi ng Diyos? Ikaw lang kung gusto mong ibigay, yan ang ibibigay. Hindi. Sa Malakay, chapter 3, 8 and 9, merong kautusan ang Diyos sa mga Hudyo na magbigay ng ikapo. At meron din mga handog. Ano sabi ng Diyos sa kanila? Natutuwa ba ang Diyos sa bansang Israel? Hindi. Bakit? Basahin po natin. Sa Malakay, chapter 3, 8 and 9. Ganyan. Nananakaw ba ng tao? Diyos, ganyan. Sabi niya, nananakaw ba ang Diyos ng tao? Ganyan. Gaya may ninanakawan niyo ako, ganyan. Ngunit niyo sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo ay sinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakaw ninyo ako ng inyong buong bansa. Ganyan. So, anong lesson doon? Bagamat di na tayo nagigapo. Anong lesson doon? Hindi kayo nagbibigay ng maayos sa akin, sabi ng Diyos. Susumpahin kong bayan na ito kanya. Bakit? Alam ng Diyos kung ang biyaya binibigay niya sa atin. Hindi natin maitatago yun. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos na ito mabiyaya binibigay niya sa atin. Ito'y sa ating sariling kasiyahan. Walang kasalanan doon. Sa ating gustong gawin sa mga bagay na yun. Pero mayroon pong bahagi ng obligasyon na yun. Na tayo magbigay ng bahagi na binigay sa atin ng Diyos, pabalik sa Kanya. Sa 2 Corinthians chapter 9, 6 to 7, ito rin po ating mababasa. Paano tayo magbibigay? Para sa akin, ang pagbibigay sa bagong tipan ay mas mahirap kaysa sa Old Testament. Sa Old Testament, sinabi nila, 10%. 10%, wala na si isipin. Sa bagong tipan, hindi. Wala siyang sinabi. Magkano bibigay namin? Wala siyang sinabi. Ayaw lang sa ating giniginhawa kanya. So wala siyang sinabing percentage. Wala siyang sinabi. So mas mahirap gawin yun. Sa 2 Corinthians 9, 6 to 7. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya kanya. Sino sa isang magsasaka na pag ikay nagtanim ng kaunti, expect mo ikay mag-aani ng marami. Imposible yun. Kung ano yung itinanim, yung ani, yun ang prinsipyo ng nature. Ganyan. At ang nag-aasik ng sagana, ay nag-aani rin ng sagana, di ba?
Ang bawat sa inyo ay magbigay ay sa pinasya ng iyong puso. Totoo yan. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangailangan sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So ano ang dapat mong ipasya sa iyong puso? Sa 1 Corinthians chapter 16, ayon sa iyong giniginhawa kanya. So kung ikay giniginhawa ng marami ng Diyos, anong inaasahan sa atin ng Diyos? Magbigay ka ng ayon sa iyong giniginhawa. Sinasabi ko po yun sa aking pakinabang, hindi. Ito yung sinasabi para sa ating kapakinabangan. Dahil tulad ng sinabi ni Brother John Bautista, doon siya nagtanong ngayon, hindi ka maliligtas, kanya. Hindi tayo maliligtas. So, huwag natin dahil ng excuse. Although sa ating mga kapatid, sa Angeles, hindi naman tayo gano'n. Kumpara sa iba, mas mabigat naman tayo magbigay. Pero pwede rin natin isipin, pwede natin improve kung kailangan natin gawin. Hindi pa ako nabaptismo ka ngayon. Maraming mga tao, alam niyo yung excuse na ito, masyado mabigat ang kanyang kasalanan, ganyan. O kaya, hindi pa ako handa. Yung mga dahilan, pag sinabi mo yun, at susunod tanong, kailan ka magiging handa? Kapag ka sinabi ng tao, hindi pa ako handa, hindi na siya magiging handa kahit kailan. Tandaan natin yun. Kasi gusto mo magiging handa, pwede mong gawin, hindi pa ako handa nga mo. Pagka isang lalaki, boyfriend ng isang babae, at tatanungin ng babae, kailan tayo magpapakasal? Hindi pa ako handa, iwanan mo na. Dahil di kanya pakakasalan. Kung determinado ng lalaki at mga kanya, gagawa siya ng parang para pakasalan kanya. Kasi hindi pa ako handa din, hindi. Maliban ko, buntis ka siguro, mapwersa sa pakasalan niya. Pero para sa akin, red flag yun. Sabi ko, red flag yun. Kung pakakasalan ng babae dahil nabuntis ka, iwanan na niya. Dahil niisipin na niya dahil nabuntis ka. Dahil pakakasalan yung babae, kaya buntis siya hindi. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, basahin po natin. Ano sinasabi ng Biblia? Meron bang tao na napakabugat ng kasalanan niya na hindi pinatawad ng Diyos? Isang pinakamagandang halimbawa siya, Apostle Paul. Si Apostle, mamamatay Kristiyano siya nung bago siya naging Kristiyano. Basahin natin. Sabi niya, tapat ang salitang nararat tanggapin. Ganyan. Na si Kristo ay pumarito sa liputan paligtas sa mga kasalanan at akong pangunahin sa mga hitungan niya eh. Bakit? Pumapatay siya ng Kristiyano. Pinag-uusig na iglesia ng Diyos. Pinatawad ba lang siya ng Diyos? Pinatawad siya ng Diyos. Sa 1 John chapter 1 verse 7, may kasalanan ba na hindi kayang patawarin ng Diyos? Pag sinabi natin mayroon, eh hindi siya ko Diyos. Siyempre may limitasyon ng pagpapatawad niya. Hindi totoo yun. Sa 1 John chapter 1 verse 7, ngunit kung tayo na makalakad sa liwanag, tulad niyang nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ay maglilinis sa lahat kanya ng kasalanan. So wala mabigat na kasalanan, di kaya dugo ng ating Panginoon. Sa Acts chapter 2, 36-38, sino ba yung mga tao yan? Meron ba bang kasalanan na ginawa ng mga tao ito na higit sa ginawa ng sino mga tao? Pinatay nila ang ating Panginoon. Siguro yun ang pinakamabagsik na kasalanan. Higit pa yung pagpatay ni Hitler sa 6 milyong Hudyo sa World War II. Mas mabigat ito. Pinatay nila ang ating Panginoon. Pero pinatawad ba sila ng Diyos? Pinatawad sila. Anong gagawin nila? Magsisigay, magpapautisyo nga niya. So, kung hindi pa tayo Kristiyano, meron nga hindi pa Kristiyano sa oras na ito, huwag natin sabihin niya. Kaya tayo pinagbabautismo ng Panginoon para tayo mapatawaran sa ating mga kasalanan. Huwag natin bigay excuse. Masyadong marami mabaksik na aking kasalanan. Kung hindi pa ako handa, ano? Eh, kailan ka maging handa pag kayo na sinasabi natin sa Panginoon? Hindi tayo natin may involve sa pagsamba. I mean, mag-participate. Mag-leader sa pagsamba. Ayaw natin mag-song leader, o ayaw natin magturo, o ayaw kahit man lang yung tumulong tayo sa pag-aaral ng Lord's Supper, etc. Ayaw natin. Hindi ko ganun kagaling. Di rin po excuse yung mga kapatid. Tandaan natin ang ating Panginoon sa Matthew chapter 20 verse 28, siya pumarito, di pa para paglingkod, di maglingkod. Kung mismo ang ating Panginoon naglingkod siya, tayo rin.
Kailangan tayo maglingkod sa kahit ang pinakamaliit na magagawa natin. Sa Efeso chapter 4 verse 13, bakit tayo ginagawa itong pag-aaral? Para tayo kanya'y makagawa sa gawain paglilingkod. So, ang natin gawain paglilingkod. Sa Mateo chapter 25, 14 to 30, ito'y talinaga ng mga talents. Binigyan ng 5, 2, 1. Pareha-pareha ba yun? Hindi. Anong inaasahan ng Diyos? Yung 5, 5. Yung 2, 2. Yung isa, kahit isa lang. Dahil kung isa lang ang talent mo, yun ang inaasahan ng Diyos sa atin. Gawin mo pa rin. Anong nangyari doon sa isa? Tinago niya. Anong nangyari sa kanya? Siyempre narusahan ng Diyos. Dahil kahit yung pinakamaliit na pwede natin gawin, ay mahalaga sa Panginoon. Tandaan po natin yun. Tayo nandito para maglingkod sa ating Panginoon. So ito na ang ating pinakahintay. Conclusion. Sa lahat ng mga libang binigay natin dito, tinanggap po ng Diyos yung kailangan mag-excuse. Ang sagot, hindi. No. Sabi ng Bisaya, dili, ganyan. Sabi ng mga Ilocano, saan? Hindi. So anong panganib ng ganitong excuse? Hindi naman tatanggapin ng Diyos. Magkakaroon tayo ng false sense of security. Akala natin, tatanggapin ng Diyos. O kaya, hindi kayo naging magmang dahil hindi mo naging accountable sa iyong ginagawa. Tapos sagutin mo yun sa Diyos. At ang ating kaluluwa ay mawawala. Hindi tayo maliligtas. Andito tayo mga kapatid, hindi lang para sumamba. Hindi lang para magpuri. Tayo naglilingkod sa Diyos. At naglilingkod tayo sa isa't isa. Hindi tayo pumunta rito para sa sarili natin pakinabang. Hindi gano'n. Ito'y para tayo maligtas. Yun ang makikita natin. Actually, para sa ating kapakinabangan. Para tayo maligtas, hindi sa Diyos. Pero kailangan nating tanggapin. Hindi na tatanggapin yung excuse. Hindi naman excuse. Pagka ginawa tayo ng dahilan na hindi applicable sa ibang pagkakataon, hindi dahilan yun. Kailangan ng ating dahilan na ibibigay sa Diyos ay applicable din sa ibang pagkakataon. May ibig sabihin, may sakit ka, so hindi ka paglilingkod, ganoon din, hindi ka makapagtatrabaho, may sakit ka. Okay yun. Pero kung gagawa ng dahilan, applicable lang sa Panginoon, at di applicable sa ibang pagkakataon, hindi tatanggapin ng Diyos yun. Tandaan natin yun. Kaya nga po yung mga mangaral, hindi gusto na mga kapatid eh. At hindi rin namin gusto mga ng ganitong sermon, kung akong tatanungin nyo. Ang gusto kong aralin, yung positive na sermon na lang, na hindi tayo masasaktan o hindi, yun ang gusto kong sermon. Pero kung gagawin ko yun, hindi ko rin ginagawa, ang gawain ko bilang isang mangaral. Na paalalaharin tayo from time to time sa ating mga obligasyon bilang mga Kristiyano. Magawa tayo ng excuse to violate God's law, ano gagawin natin? Magsisi tayo. Sumunod tayo sa kautusan ng Diyos. Yun lang po kasimple yun. Isipin natin, paano tayo makapagdilingkod sa Diyos? Palagi natin isipin yun. Paano pa natin ma-improve ang ating paglilingkod sa Diyos? Isipin natin yun. Dahil in the final analysis, pag ginawa natin lahat ng ating mga kaya sa paglilingkod sa Diyos, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa langit. Yan naman ang gusto natin, hindi ba? Hindi ang gusto ng Diyos. So yun ang gawin natin. Do not offer an excuse. Pwede pa kayo magbigay ng excuse sa akin kasi tao rin din ako eh. Pero hindi tayo pwede magbigay ng excuse sa Diyos na nababasa ang ating puso ko. Ako hindi ko nababasa yung puso, so tatanggapin ko face value kasi hindi ko alam yung nilalaman ng inyong pag-iisip. Pero alam na Diyos na nilalaman ng ating pag-iisip. Nababasa niya yun. So pag nagbigay tayo ng excuse, hindi nagsasabi ng totoo itong tao na tayo. So hindi niya tatanggapin ng ating excuse. So ito po ang ating mensahe po sa mga po ito. At pray po natin ang Diyos sa kanyang salita. Kapag ito lang po ang pagkakataon na makikita natin kung tayo maliligtas o hindi. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pinapaalala ko lang po kahit sa sandaling oras. Mamaya magkaroon tayo ng meeting yung kalalakihan. Para pag-usapan po natin yung December 17-18 na lectureship po dito sa atin. So, bigyan natin muli kay Brother Raul ang mangunguna po sa pagpapahawi. Maraming salamat.